Mainit na ito. Nasaan ngayon si Sara Duterte? Ay nagtatago na ho itong si Sara Duterte dahil nakatunog na siya ay itutuloy ang impeachment laban sa kanya. Nawawala ho si Sara Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, ito ang matindi. Mga kaibigan, kagulo na ang taong bayan. Talagang nag-aalburuto na, nagagalit na. Dahil pwersa ng pinapaalis sa pwesto para patalsikin sa pwesto itong si Sara Duterte. Nako po. Mga kaibigan, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Kayo po ba ay pabor dito sa pwersahan na pagpapatalsik sa pwesto kay Sara Duterte? Any reaction? Mga kaibigan diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng ma'am public opinion. Matindi ho ito, mga kaibigan. Ano ang nangyari? May nangyari po ba diyan sa ginawa na rally ng Iglesia ni Cristo? Nang layunin po nila ay katahimikan, kapayapaan, peace rally. Ba't iba ho ang nangyari? Ang layunin nila na magkabuklod-buklod at magkaroon ng pagkakaisa ay malabo ho sa katotohanan. Datapwat sa puntong ito, lalong uminit ang taong bayan na nagpursige para mapalis sa pwesto itong si Sara Duterte. Lumalabas pa nga ho sa mainit na balita na sisingilin ang Pangulong Bongbong Marcos ng taong bayan kung hindi may impeach si Sara Duterte at kung pipigilan ang impeachment laban kay Sara Duterte. Mga kaibigan, katulad nga po ng nabanggit ko kahapon, nagiba ang ihip ng hangin sapagkat sumang-ayon na ho ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na ma-impeach si Sara Duterte, but may mga balakid ho siyang inilahad. Mga kaibigan, eto, samahan niyo po ako na pakinggan unawain itong ibabahagi ko po sa inyo. Nako po, ay matindi ho ito. Sa kanyang social media, may tanong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Handa raw ba tayong isakripisyo ang rule of law para lang sa isang tao o grupo ng mga tao? Dagdag pa ni Enrile, very detrimental precedent o napakasamang halimbawa kung susundin ang lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Ayun mga kaibigan, hindi ako may sabi. According dito po kay Enrile, ay isang masama na ginagawa. Iulitin po natin doon. Hindi ko masyadong... Dagdag pa ni Enrile, very detrimental precedent o napakasamang halimbawa kung susundin ang lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Ibig sabihin, masamang halimbawa ang ginawa ng INC. Mga kaibigan, according ho dito, kaya dating Senador Enrile. Kita nyo ho? Mga kaibigan, naniniwala po ba kayo sa mga sinasabi ni dating Senador Enrile na isang masamang halimbawa ang ginawa ho na pinakita sa rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi po ako ang may sabi. According ho dito kay dating Senador Enrile. In reaction, pwede po kayo magsabi ng anumang public opinion. Pa niya, hindi naman agad makukulong ang pina-impeach na opisyal dahil lang sa pagpapatalsik sa kanya. Ikinasa ng INC ang rally para suportahan ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, sang-ayon daw si Pangulong Marcos sa mga pahayag ni Enrile. Maliwanag po mga kaibigan na sumang-ayon ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos sa pahayag ng dating Senador Enrile. Ito po ay kanyang legal counsel, Chief of Staff. Ito po ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga si Enrile. Nang sabi ni Enrile ay kailangang sundin kung ano ang nakasaad sa konstitusyon
na kailangang i-impeach ang katulad ni Sara Duterte kung impeachable at kung may ebidensya. Huwag maniwala sa Iglesia ni Cristo according dito kay Enrile dahil ito ay isang masamang halimbawa ang pinapakita. Ang gustong ipunto pa dito, maliwanag ko dito, na kailangang manahig ang rule of law. Kung ano ang batas sa ating Republika ng Pilipinas ay dapat sundin. Hindi ang Iglesia ni Cristo ang dapat masunod. Nako, matindi ho ito. He is right. There is a consequence to there will be a precedence and it will be very problematic. Kahit kailangan daw dinggin ng Kongreso ang impeachment complaints laban kay VP Sara, muling iginit ni PBBM na hindi ngayon ang tamang panahon para isulong ito. I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating total as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Sa practical Mga kaibigan, ay ipaubaya na lang. Ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung nandyan ang Kongreso, ipaubaya. Nandyan ang Senado, ipaubaya. But, sabi nga niya, ay mayroong kinakaharap na problema. That is mga pawang public opinion ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya ho sinasabi na huwag gawin ang impeachment. Wala ho siyang sinasabi, mga kaibigan. Ay siya po ay nagbibigay ng anumang public opinion. Ito pa. matter, the timing is very poor. Kinadismaya naman ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni PBBM. Ibig mga sabihin, pati siya ay hindi siya naniniwala na dapat na panagutin sa kanyang kasalanan sa bayan si Vice President Duterte. Babala ni Castro, baka kalaunan ay si PBBM na ang singilin ng bayan kung hindi matuloy ang impeachment. Sa susunod na linggo pa, posibleng maipasa sa opisina ng House Speaker ang mga impeachment. Ayun, maliwanag po mga kaibigan. Shout out. News 5, ipahintulot to ang paggamit ng inyong video clips. Eto, mainit na mano ito. Nasaan ngayon si Sara Duterte? Ay nagtatago na ho itong si Sara Duterte dahil nakatunog na siya ay itutuloy ang impeachment laban sa kanya. Nawawala ho si Sara Duterte. Yan ay mga hinahanap ng ating mga mahal na taga-subaybay. Mga public opinion ho yan na marami naghahanap kay Sara Duterte kung nasaan po ngayon. Maliwanag din po diyan mga mahal kong taga-subaybay na pwedeng singilin itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos kung hindi may impeach itong si Sara Duterte at kung haharangin niya ang impeachment labang kay Sara Duterte according po sa isang congressman. Alam niyo mga kaibigan, ay walang karapatan magpigil ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment. Yung kanya po ay pawang public opinion noon, hindi niya po pinatitigil ang impeachment. That's why ngayon no, ay biglang nagbago na naman ang kanyang pananaw na sabi nga niya ay suportado niya ang sinasabi ni Enrile na kailangang ma-impeach ang katulad ni Sara Duterte dahil according sa ating rule of law ay suportado rin po yan ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at nailahan nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na may problema, kakulangan sa oras dahil panahon ng kampanya at siyempre ayun ay mga public opinion niya. Alam po natin that is pawang public opinion na yan po ay bibigyan ng solusyon. Mga kaibigan, abangan po natin kung ano ang gagawin ng Kamara na solusyon dito, kung ano ang gagawin ng Senado na solusyon dito kapag umakyat sa kanila. Kaya tangkabang-abang po dito, ang sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ipapaubaya na sa Kongreso. Kung ano ang gagawin ng Kongreso at pagdating sa Senado, kung ano ang gagawin sa Senado, tama nga ho, gipit na talaga sa oras dahil panahon na ng kampanya. Ay di ba kayo mga kampanya? Magtrabaho kayo. Ang dami sumisigaw eh. Bakit unahin nyo ang kampanya? Sa madaling salita, kung gusto, may paraan. Abangan po natin ito, mga mahal, kung taga-subaybay at talagang persona na gusto mapalis o patalsik sa pisto. Itong si Sara Duterte, lalong nag-init ang taong bayan pagkatapos ng rally ho
ng Iglesia ni Cristo. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.